So, magandang hapon. Yung ikukwento ko naman sa inyo, paano ako naka-recover sa sirang buhay, magulo, yan. At masalimuot na buhay, no? Yan. So, paano ba ako naka-recover doon? Anong naging solusyon ko? Yun. So, yun, yung una sa lahat, yung aking diranas ay sirang buhay, kasama sa gulo, yan, tropa-tropa, sama sa mga away, gulo, rumble, yan. At ako din yung batang walang hiya sa magulang. Oo. Yan. Isa pa yan, hindi ko ginagalang aking magulang. Aking binabato yung pinapalagan, nilalabanan. At the same time, ayun, yung baby din ni mama, dati, namatay dahil sa katigasan ng ulo ko. Ako pa rin, diba? So ano pa? Ayun, sa kapatid ko nung araw, binubuli ko, binubugbog ko, kapatid kong babae nung araw. Yan yung mga ko, kasama ang sobra. Tapos ano pa? Yun, na-addict din ako sa mga bisyo, mga sugal, mga karera, yan. Kasi 100 taon, mga nanonood nito, mamamatay tayo. Kukwento ko na sa inyo. Makatulong sa inyo. Kaya ako ikukwento to, no? At yung naging sagot dito sa mga ganitong pangyari sa akin, no? So, yun. Yun. Adik ako sa mga karera. Sugal, yan. Kung ano-ano. Nagsusubol ako saan-saan. Tapos nagnanakaw, kupit ako sa magulang ko ng pera para sa mga bisyo ko. Yan. Ano pa? Yan. Ako din nagbenta ng laman sa bading para magkapera. Yan. Yan yung buhay ko nung araw. Tapos, na-addict sa mga bisyong computer. Yan. Walang tulugan. And the same time, yan. Naging addict din sa mga fornication yan. Lustful. Yan. Yung mga ganyan. Tapos ano pa? Yan. Naging rapist din, ganun. Sa ibang tao. At kahit sa kamag-anak. Yun yung naging buhay ko din. Na masilimuot. Na sobrang iba na. Kumbaga, sobrang sama talaga. Oo. Yung ginawa ko dun. Sa sarili kong kamag-anak yun. Yung kawalang hiyan yun. Sa babaeng kamag-anak yun at sa lalaki. Yun. Terrible yan, mga nagawa ko na yun. At the same time, ano din yung buhay ko eh. Ito pa yung, lagi akong hinahabol ng gulo. Takas ako ng takas. Hinahabol ako ng mga anong tawag dito, manggugulpi sa asada, naranasan ko yan. Palos ako, tinatakbo ko yung dati. Yan. Yan yung mga ganyan. Tapos, marami din akong kaway, sarili ko mga kaibigan. Bugbugan away. Yung mga kaibigan ko na yun, mga araw. Tapos, yun. Tapos ako din yung kaibigan na yung parang pag nakataligod ka, yung tumatawa, tapos tumitira pa talikod. Yan din ang isang pagkatao ko na halimaw. Tapos pag alam kong malakas, yan, ganyan ako katuso nun. Tapos, yung nabubugbog din ng magulang. Tapos nung araw na yun, iniisip ko yung gagantihan ko. Patayin ko din. Yun yung mga utak ko nung araw. Nakasamaan.
Sana pa at the same time. Ayun. Marami din gulo sa pamilya namin. Yan. Marami din ako inisip na papagpapatayin ko yung mga ganun. Sadista din ako na tao. Yan. May dugo sa dugo, may nabubugbog, nasasaktan. Yan. So, nag-aaral din ako sa school. Inubuli ako. Bibugbugin ko. Na? Marderin ko. Yun yung naging buhay ko niyan. At the same time, kahit din nung bata pa ako sa mga palaruan naman, may ginulpi ako, ayun, mamatay-matay, duguan. Inilikan ko ba yan, no? Ganun nung yung worst version ng buhay mo. At the same time, yun yung mga buhay ko na masalimuot. At the same time, may isang araw din, no? Parang napagod ako nun. Napagod na ako yung ganun. Sa mga negative na yan. Kasiraan ng buhay na yun. Napagod ako dun. Napagod ako. Tapos, nakaupo ako sa bahay namin sa 3rd floor. Sabi ko dun, hindi ko magkakamali, no? Sabi ko dun na nakaupo ako sa 3rd floor sa bahay namin. Kung may Diyos dyan. Yung gano'n. Parang gano'n, no? Baguhin. Kasi nung araw, nung bata ko, sinabihan ng hindi magbabago. Wala na, gano'n. Himala na lang daw. Mga gano'n. Kasi yun, nasa bubong ako nung napatawag akong gano'n. And then, parang patawag ako nun. So, dumating may isang araw ng gabi. Isang araw ng gabi naman yan, no? Nag-share ng Bible, gano'n. Then, reliyon. Nung tumanggap ako ng gano'n, tungkol kay Diaz, gano'n. Pero, yun. Nangyari yun. Tapos, naging religyoso na tayo. Buti, banal na, gano'n. Maayos na, matino na, mga gano'n. Mabait, matino na, gano'n. Maging religyoso, no? Hawak Biblia, gano'n. Tapos, yun, yung buhay ko nagpa-share, no? Salita ng Diyos. Yung religyoso ko lang na banal, gano'n. Siyempre, ilang years din yun na puro gano'n. Puro ka church. 7 years natin, 7 years. 4 years yata, 7 years. Yun, naging religyoso. Tapos pagtaas ng gano'n, napunta naman sa Bicol, alaga sa lola. Yan, alaga sa lola na may sakit. And the same time, ilang din yun, tagal din yun. And ngayon naman, napunta naman sa church. Yan, sa Baptist again. Sa Bayanihan. So yun, doon naman napunta. 4 years ako doon. Nanatili. Nandun lang sa loob ng compound ng church. Puro gawain, ministry. Create ng building. Yan, construction, gano'n. Doon sa lugar na yun. Construction. Araw-gabi, gano'n. Hirap. Naranas ko yun. Pinagawa lang ng pinagawa. 4 years yun. Tapos nag-aaral din ako doon ng Bible school. Gano'n. Yan. Serve ka na ng serve doon. Yun ang naalala ko, 4 years. Serve ng serve. Gawa ng gawa. Tapos may mga punto din. Natatakot ako baka diligtas. Gano'n. Yan naranasan ko. Tapos nagpatanggap din doon. Tapos, ang tawag dito? Yan, parang tawag dito yung
may kulang, di ko maintindihan, ganun, parang may something na may mali. May mga ganun, meron ako na ano nun. Tapos may mga takot, tatakot minsan mamatay, mga ganun-ganun. May mga ganun na akong nararanasan doon. 4 years. Tapos, minsan, totoo lang din, parang nagiging, sa ganun din, napansin ko rin. Parang hindi kayo mga real na tao, parang minsan naghihipokrituhan, ganun. Kumbaga yun, parang banal-banal, ano-ano. Na ano ko din yun sa ganun doon. Parang magiging holy than this. Parang mas holy ka din sa tao na to kaysa sa kanya. Gano'n. May gano'n na ano. Yun yung naranasan ko doon. Tapos, ako din, yun nandun ako, tamad-tamad din ako. Gusto ko matulog, kumain lang. Honest din. Tigas din ng ulo. Yan. Tapos din doon, tapos din doon, na nangyari din doon, hindi nang bully sa akin. Preacher siya, gano'n. Siyempre, bully-bully. Natutorete na akong daming problema, mga ano-ano. At minsan parang namamalit na tao, nasa posisyon na sa namamalit na tao, gano'n. Nang mamaliit na ano. Parang minsan, yung totoo lang din doon, parang minsan doon, parang payabangan din. Yun yung nakita ko doon. Ako din, siyempre, yung magmamalinis. Sablay din ako. Kung ano nakita nila, tanggap ko din yun. Sa akin, no? Tanggap ko din. Hindi ako yung hipokrito na wala. Meron din. So, yung tao na yun, binuli-bully ako. Trinastok ako. Kasi ako noon, may pilit lang, parang bait-bait ng banal-banal na. Hindi. Sobrang bait ka na, no? Hindi pala ganun. Hindi real. Hindi ka real, o ano. Hindi tama. Yung ano kayong, basta hindi ko pa pailiwanag pero parang ano kayong, hindi kayong tutunas. Yung totoo, hindi yung parang may tinatago. Yung dapat real ka lang, hindi ka fake. Naranasan ko yun doon Tapos yun yung tao na yun, binuli ako, binuli. Siyempre, binuli ako, iba nga ako ibang pag-uutak ko pag may halo-halo Minsan natatakot, minsan sobrang magiging halimo nang di natatakot, nababaliw. Kumbaga iba yung pagkatao na hindi mo mabasa, may topak, ganun. Tapos minsan din kasi doon parang yabangan na ng magkakamali mo, kasalanan mo, ganun. May ganun Magyayabangan ng kasalanan, mas mataas ako dyan, mas mataas ako ganun. At yan din, may nangyari din bulihan doon, hurting sa gawain doon. Sa ministry ng bayan niyan, Bible Baptist Church. Yan ang naranasan ko doon, Huwag na din magiging fake. Ako din tanggapin ko din yung bato sa akin na mali. I accepted, ganun. I'm wrong. And then yun, sa tao na yun, binuli ako. Siyempre, ginamit ko yung mandirigma na ginagawa ng taong hangal. At pinalo ko ng golf sa ulo. 3 beses sa 4 yata, nabali yung golf. Mamarderin ko siya gano'n. Sa ginawa niya. Siyempre, binanatan ako ng ubugan tayo, patayan tayo, gano'n. Preacher yon. Gano'n ang salita niya sa akin nun. Tanggap ko din kasi naman tao full short Ako din full short. So yun, saktan ko yun. Lumabas yung yung monster. Diba? Nasaktan ko yun. Siyempre gagantihan yun nga, dahil nga nasa Bible kaya hindi, bayanan lang kay Lord. Okay yun. Maganda yun. Ngayon yun. Pero yung ko dun, wala na iba na Killing people. Ganun nga kasi ko Baga,
at sa listahan. So yun, nangyari yun. Tapos, yun, unti-unting nangyari yun. Tapos, napaka-question sa Panginoon ba talaga? Ganun. Ligtas ba talaga? Bakit ganun? Sumablay. Mga ganun. Yung experience na yun. Sumablay. No? And then, yun, meron pa din nasaktan, nabugbog din, whoosh, nagbabasketball naman. Kaya, ayun, puro si bugbog ang ginawa ko. Walang iyaan. Tapos, siyempre, sinabihan ng pastor, ligtas ka ba? Ganyan. Binanatan ako ng mga ganon. Na tawag dito, mga salita, hindi pang ligtas yung mga ganyan. Mga ganon. Ano yung rules, legalism, para, hindi ko yung performative base, good works, mga ganon, rules, legalism. Tapos, hindi ko dapat sasablay, parang ganon. Mga ganon, yun na ko, no. Yun. So, yun, ginadge tayo, hindi ka ligtas, mga ganon. Ginadge ng tao, no? Pero iba yung judge ng Diyos, eh. Iba pa rin yun, eh. So, yun. Ano nangyari? Hindi ka ligtas, bakit ganyan? So, parang napaisip na din, ba't ganun ba? At the same time, inaalala ko noon, nung patamad-tamad na ako doon, tulog kain lang ay magtrabaho. Inaalala ko doon, at yun yung makilang beses din ako nagparatanggap doon agad sa altar, ganun. Kasi ayoko mapamak sa kabilang buhay, siyempre magaling mamatay. Matatakot ako ganun. Kaya ako nag-uulit tanggap doon sa Bahay ni Jesus. Yun din yung experience ko doon. Tapos may isang araw lang, naalala ko lang. Yun yung nagpagising sa akin ngayon, eh. Yung natutulog ako doon, tapos nang bigla ako nakabasa sa cellphone ng mensahe ng kaligtasan, baptist pa rin siya. Tapos nagkabasa ako sa Bible, Matthew 7:23 yun. So nabasa ko yung mensahe kaligtasan ng ng preacher na yun. Yung patungkol kay Jesus Christ Gospel. Jesus Christ died for your sins and buried and rose again in the third day. Ngayon nabasa ko doon, kaligtasan Jesus. Accept Lord and Savior with all my heart. In-accept ko ulit, ganun. Doon sa pagtulog ko na yun, sa pagtanggap ko na yun, doon ko na sa Romans chapter 10 verse 9, nakumpirma yung kaligtasan ko sa Panginoon Jesus kay God. Doon sa verse na yun. Romans chapter 10 verse 9. Doon ko na kumpirma. Ayun. Naligtas ako sa blood ni Jesus, ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, no? Si Jesus Christ namatay para sa atin ng mga kasalanan, ilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tinanggap ko yun ng buong puso ko at si Jesus bilang Lord and Savior ko ng buong puso ko. Buong puso ko nung araw na yun. Tapos doon ko na-confirm sa Romans chapter 10 verse 9 yung kaligtasan ko. Yun, doon. Yung na yun. Pangyayari na yun sa patulog-tulog ko sa kwarto na yun, sa bahay na yun. Tapos, nung nangyari na yun, may dumating ilang araw, ilang araw, parang nagkawindang-windang ako. Sobrang, eto naranasan ko to dun eh. Nagkawindang-windang ako na hindi ko maintindihan. Parang nakakabaliw na pangyayari na pain, torture, suffering. Sobrang paghihirap yun na tanggap ko pagkatapos nun. Nung pagkatapos nun may gumulo sa akin na wala kang fruit of the Holy Spirit, mga ganun, love, joy, peace. Yun yung experience ko doon hindi ka ligtas. Yun, may matinding
torture na gumanong-ganon na sa utak ko. Sabi ko, tas magpakamatay ka na, ganon-ganon. Sasabihin ko sa inyo mga makapanood nito. Doon nag-iba yung ano ko. Ang tawag dito yung kalagayan ko. Natakot ako mamatay, hindi mapamak sa impyerno. Napunta ako sa church, torete na ako dun sa loob. Niligtas, accept ako ng accept ko, Jesus Savior, ganon-ganon, paulit-ulit na ano, huwag lang mapamak. Nung ganon lang nung tumanggap na ako nung seryoso na yun, naparaning ako doon mga viewers, nabaliw ako nung kakatanggap sa Panginoon sa Savior. Araw-araw gabi. Tapos may gumugulo na, pakamatay ka na, hindi ka na ng Diyos. Maraming negative. Siyempre, nangyayari niyan. Kasi, ako, baka wala akong fruit of the Holy Spirit, halo-halo na. Tanong ako ng tanong sa pastor. Masagot naman sila Bible din. Pero, hindi ka din na matulungan. Minsan, kinukumpuse ka pa. Inibiro negative ka pa. Doon din ako nasaktan dyan sa mga pastor na mayayabang din nakita ako din kahit nasa ano. Pero naintindihan ko na din ngayon na nandito na sa sitwasyon na na-recover na okay lang. Fall short. Sabi kong gano'n. Nakaka-recover na ako ngayon okay lang. Okay. So yan sakit din ng ginawa ng mga pastor na yun condemning nananakot pero ganun talaga. Nalaman pa rin sa Lord kahit ganun. Pitao sila fall short nga sabi niya sa Bible kasi the same ko din sila So yun, tanong ako ng tanong syempre sa mga pastor tanong ako ng tanong dyan, paano ba maligtas, ganun lahat na tinanong ko. Tinanong ko lahat, paano ba maligtas, paano ba sabi ko ganun. Sagot naman nila syempre Bible. Diba? Minsan may iba lang din silang sagot, iba-iba. Nagkumpara na ako, ang dami ko, nabaliw na din ako, dami nagkumpara ako, ang dami, iba-ibang kaligtas niya, ba't sa Lord, gano'n, sa ganyan. Ayun mga gano'n talaga, na-torture na ako. At mga makapanood nito hindi ako magkatulog dahil dyan. Araw-gabi hindi ako magkatulog ng matino. Sabog na yung mata ko. No. Hindi ako makatulog ng matino dahil dyan. Takot na mamatay, puntang impyerno, gano'n. Liligtas, mga gano'n, paulit-ulit. Tapos yun pa, attempt na ako ng suicide. Mag-ano na ako ng kutsilyo sa leeg. Ayan. Tapos bigti, inano ko na din kumot. Yan. Yeah. Inano ko yan mga viewers sa Kalendarya naman yan. Pastor Abel din sa inanuan niya, So yun. Yung mga pastor din, mga kong sakit din Parang wala lang din Hindi ka nila kayang unawain intindihan parang tulungan talaga. Man is man talaga. Okay. Man is man. Nothing. Yan, saktan din ako ng mga tao na yan. Pero I forgive them. So yun, nangyari yun. Mga ilang buwan yun 5 months. Talagang na-trauma ako mga viewers. Trauma ako. Sobra. Hindi ako magkatulog dyan, nandiligtas. Iyak na ako ng iyak. Yung talagang torture na. Papakamatay na lang, ganun. Inaano mo na sa Diyos, mamatay na ako, Lord, ganun. Hirap na ako yung ganun mga viewers, hirap na ako. Hirap na ako, kumbaga hindi ko na kaya yung pain. Sobrang tindi. Yung anxiety, depression o worries na yun. Kumbaga, it's so painful siya. Sobra. At hindi siya nakakatuwa.
Kakaiyak, nakakalungkot. Talagang matindi. Punta natin kami ng magulang ko sa ospital. Mental na yan. Dahil dun nga eh. Dahil dun. Sa pangyayari na diligtas mga diligtas ng Panginoon, gano'n. Then din, depression ko din inabot. Iyak talaga ng iyak, At sobra suffering. Sobrang tindi. Yung alam niyo po ba yung parang naranasan ng mga nasa mental na sagaran. Yung over to the limit na. Yan, umabot ako dyan. Sobra. Yung sagad. May action na, no? Pero yung totoo. Sagad. Umabot ako dyan. At grabing pain. Sobra po. Mga kapanood nito. Sobrang pain. Agony. Grabe. Takot ako mamatay. Yun ang naging ko, moto. Tapos na napunta pa kami doon sa bahay na maganda. Sa Medallion Homes ba yun? Bulacan naman. Doon kami napunta na magulang ko. And then, ganun ulit. Paulit-ulit ng nagtanggap. Ganun. Tapos, doon naman putik. Parang may mga demonyo, may mga multo naman doon. Parang titindi. Naniniwala ko yan. Nasa Bible yan eh. Yun, naranasan ko din yun. Yung mga kung anong spirito na kasama na din may ganong mangyari doon. Grabe. Hindi na ako doon magkatulog. Kaya may gamot na ako mga viewers. Minom na ako ng pampatulog. Pero hirap pa rin ako makatulog. Pero nakakatulog konti. Pero grabe. 5 buwan yung ganyan. Mga dinanas ko. Iyak ako ng iyak. Sobrang hirap. Hirap makatulog. Grabe. At may demonyo pa doon, may mga kababalagan. Ang gulo. Tapos doon din ako tumawag kay Pastor Rusty. Yan. Medyo yung tao na yun sa akin. Huwag mong intindihin yung isip mo. Yan. Okay yun. Huwag mong intindihin yan. Tiwala ka sa salita ng Diyos. Sa tinanggap mo na. Ganun. Tapos, punta pa kami niya kay Pastor Rusty. Yan. Kaso nga lang, hindi kami pang-abot. Ganun pa rin yung word niya. Binigyan pa ako ng papel na sulat niyan. Salamat din, ginamit yan ni Lord. Ganun. Pero pa rin ako. Pumunta kami doon, may isang Baptist din doon. Ganun, nagparatanggap pa rin ako. Pumunta pa rin doon, may ganun doon. Yan. Mababait din, mga din nila. So yun, talagang painful pa rin. Yan, grabe. Hindi ko siya maintindihan, ba't ganun? At the point talagang grabe. So yun, ganun nga, no? Tapos, tagal din nun, doon. Ganun. Talagang di ako magkatulog, ganun. Sobra. Nakakaiyak. Kahit magulang mo din, nakaiyak na din. Sa nakikita sa akin. Yun. Tapos nagkakaanoan na din minsan yung parang nakasisiyan na. Bakit ka ba kasi namanta dyan? Tawa. Yun, isa pa yun. Bakit ka dyan napunta? Diba? Sinisisi din ni mama, nagagalit na siya. Wala na din ako papalag. Inalaban na lang din tayo. Ganun, no? So, yun. Tapos, may nangyari yun. Punta na kami dito kay tita. Sa bahay ni tita naman sa Paranaque. Yan. So, yun. Ganun pa rin. Grabe pa rin. Talagang tinatorture ka, tinatakot ka na matindi. Pressure ba? Yung grabing pananakot, takot, pain, yung worries na, lahat na halo-halo na po. Naranasan ko, halo-halo na. Grabe na, yung ganun na. Sagad na. So yun, talagang kakaiyak na, ganun. Nakakatulala na din.
Natutulala na din ako na. Tapos yun, ito, lumipat na kami sa bagong upang bahay. Ito na nga yan dito. So talagang hinahanap ko yung sagot. Yan. Basta may napanood ako sa YouTube channel. Pastor Johnny Cheng. Yan. So, kakapakinig ko dito, sinasabi niya, huwag ka magtiwala sa pusip sarili mo, sa isip thoughts mo. Deny yourself, 0-0. Huwag madayang puso mo wicked. At isip mo, emotion, feelings, ng dami mo. So, sige lang, kinig ako ng kinig. Kinig ako ng kinig ng salita ng Diyos. Ginagamit ang tao na to sa Bible. Kinig ako ng kinig. Sige, hindi ako titiwala sa sarili ko. Hindi ako titiwala sa sarili ko. Trust God's Word. Yan yung ano ko, trust God's Word. Bible, Jesus. Yan yung ano ko. Pero natatanggap pa rin ako. Natatanggap pa rin. Oo. Natatakot pa rin. Natatanggap pa rin ako. Ang paalam niyo po, ulit-ulit ko ng pagtanggap. Lahat na sinabi ko na. Diba? Ina-acknowledge ko, Lord. I'm wrong. Ako mismo yung kasalanan. Born sinners ako, gano'n. Unbelief. Yan, lahat na sinabi ko Wicked yung puso ko, head to toe, Lord. Ina-accept ko. Sinabi niyo sa word niyo, Lord. Walang good sa puso ko, ganyan. Yan, lahat inano ko yan. Sinabi ko na lahat ng pagtanggap sa Panginoon na may isip niyo, no? Yan. Sinabi ko na. Tapos, ito din yung sinasabi ko, Lord Jesus, tinatanggap ko kayo ng buong puso ko bilang Lord and Savior ko. Yan. With all my heart, pinayaran niyo lahat ng kasalanan ko. Tinatanggap ko kayo ng buong puso ko, Lord Jesus, na namatay para sa akin ng makasalanan at nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa aking katuwiran. Yan, tinatanggap ko ng buong puso. Naulit-ulit ko. Napapahingan ko Johnny Cheng yun. Napaulit-ulit ang maraming beses. Tas tinatanggap ko perfect na ako forever. Sanctified at holy saved na ako because of you, Lord Jesus. Alone, to your blood, alone. Nakapakinig ko doon sa tao na yun, no? Ayun, napaulit-ulit ako doon. Tapos, ayun, unti-unti, basa na ako ng Bible. Dati hindi ko nabasa ang Bible ng Genesis hanggang Revelation. Ngayon, natapos ko yun hanggang Genesis hanggang Revelation. Tapos ko na. Kakaano ko talaga na, kasi sabi ng tao na yun sa word ni God, ganun. Accept mo lang word ni God, Jesus, sa Bible. Binasa ko ng binasa, ina-accept ko lang kung ano sinasabi niyo dito. So, malapit na ako makadalawang beses na nabasa ang buong Bible. Isa pa lang yung una, nabasa ko ng buong Bible. Ito, magpapangalawa pa lang. So, yun yung ginawa ko. Ina-accept ko na, Lord. Ulit-ulit, ina-accept ko, Lord. I believe ko ano sinabi sa Bible. Ganun-ganun na inano. Ganun. Kasi hanggang sa isang araw din, yun nga yung binanggit ko sa inyo, Romans chapter 10 verse 9. Doon ko sa verse 9 na confirma na ligtas na ako because of Jesus' blood. So, yung pinangawakan ko na yun hanggang ngayon tuloy. Tapos, nadadapa pa ako. Hindi na ako masyado yung tumatanggap ng maraming beses. Pero inaano ko yung save na ako, Lord, because of you. Jesus, your blood. Romans chapter 10 verse 9. Yun ang inaano ko ngayon. Unti-unti nakarecover ako, mga viewers. Dun sa verse na yun lang ang pinangawakan ko na salita ng Diyos. Nakagamot sa akin yun. At yung inaano ko na, hindi na magtiwala sa pusip sarili ko. Sa word na lang ni God sa Bible, magtiwala ko sa lahat, sa may control. Kumbaga, doon na ako pumapokus. Trust God's word. Hindi sa pusip sarili ko. O alam ko ano. Ayaw ko na din sa unawa ko kasi mababaliw ako niyan. Diyan ang galing din inunawa ko lahat Kaya ako dyan inarok ko pati Biblia. Mabaliw pa ako nun. Accept mo lang pala. Ganun lang. So yan, doon sa verse na yun, dyan ako nakarecover, mga manonood. Hanggang ngayon na. At ang kagandahan pa, grace lang ni Lord na dyan, nakakatulog na ako. Ng 8 hours. Dati hindi.
Nakatulog na din ako 6 hours. Pasok na ako ng trabaho ngayon. Diba? Nakapasok na ulit ako ng trabaho at the same time. Nakabalik na ako dun sa mood ng nag-share ulit ng salita ng Diyos. At sinasabi ko yung kwento na yan. May nga lang, di mahaba. No? Yung nagbigay sa akin ng recovery. Hanggang ngayon mga viewers, yan na lang ang ano ko. Pinangawaan ko. Tapos yung word na sa Bible. At trust na lang ako, Lord. I believe kung sinabi niyo dyan, Lord. Basta ganun. Yun ang inaano ko yun. Kaya ngayon nakarecover ako. Because God then, Jesus Christ alone. Him. Hindi pa rin sa akin natin. Zero. So yun din ako nakarecover. Mga viewer. At nakapagtrabaho akong muli. SM South Mall. Diba? Natrabaho ko muli. Tapos, nagbablog na lang ulit ako. At nagbebenta ako ng product. Ito. Deep Wood. No, so na biyaya lang ni Lord, naka-recover ako dun sa ganong sistema. At yun, ngayon nga lang sarap ng tulog ko. Gising ako alas 10, tulog ako mga alauna, alas 2, 8 hours. Dati, ng ilang araw, ilang buwan yun, hindi ako makatulog. Pero salamat kasi it is Him, the Lord pa rin yun. No? So, yun lang, sasabi ko, kung magpa-fall kayo, babagsa kayo, tas lang kayo kay Lord. Huwag sa pusit yun, salita lang nyo sa Bible, yan ang inaano ko eh. Ngayon, dun lang lagi, trust the word of the Lord, hindi sa feelings, emotion, isip, puso ko, nararamdaman ko. Ngayon, dun na lang ako lagi naka-angkla sa word of the Lord, sa Bible. So, salamat. Magandang hapon sa inyo. And God bless you sa inyo. Nakatulong sa inyo to. Yung karanasan ko. Kasi hindi siya biro. Mahalaga lang. Tiwala lang kayo sa Diyos salitain sa Bible. Kung anong sinabi ni Lord. Yun lang. Okay? Sabi din ni God, mga viewers. Sabi ni God sa Bible. Believe lang. Perfect ka na forever. And sanctified at holy ka na because of Jesus Christ. Ulitin ko mga viewers ha. Sabi ni God sa Bible. Ito Hebrews 10:14. Basahin nyo to. Sabi ni God sa Bible. Sa verse na yun, no? Jesus Christ died for your sins and buried and rose again in the third day para sa iyong righteousness, katuwiran. Sa Tagalog, si Jesus Christ ay namatay para sa iyo na makasalanan at nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa iyong katuwiran. At sabi ni God sa Bible, perfect ka na forever at sanctified at holy at saved ka na because of Jesus Christ. Yung sabi ni God sa Bible, perfecto ka na, sabi ng Panginoon Jesus sa Bible, forever at holy at saved at banal because of Jesus, dahil kay Jesus alone. Okay? Yun ang sabi ng Bible, pangawakan niyo po. Believe that with all your heart. Tanggapin niyo lang, i-accept niyo lang. Yun lang, ganun kadali. At pangawakan niyo na yung verse na yun. Hebrews 10:14, na-confirmation niyo ang kaligtasan niyo sa Panginoon. Yun po yun, yung trust the word of the Lord above all. Yun lang yun. Distrust your thoughts lang. Yan. Yun yung repent to faith to Jesus. Ganun yun, ang tama niya. Okay? So, salamat. And, hinabol ko lang yun. Okay? So, God bless you sa inyo. See you. Pwede ko ulit kwento ulit. Parang magkwento na masaya. Bye-bye.